Gusto yung malaman ko nung araw ngayon? Ito ang araw ng katuparan ng pangako ng Diyos. This is the day when the promise of God was fulfilled. At ano ang pangakong yon? Alam niyo ba ang pangakong natupad sa araw na ito na ating ginugunita? Lahat ng kahilingan nyo tutugunin. Amen? May prayer request pa kayo? Okay, taas mo na ang ating mga prayer request. And also, ang inyong mga daladalang bottled water. At lahat na inyong mahawakan ng kamay. Before we go on, I'd like to announce that next week, May 21 Saturday, is pabaon, bring your prayer request pabaon, sapagkat ang inyong punong likod ay tutungo ng Amerika para sa silver anniversary ng El Shaddai AWXI USA. At kayong mga nanonood sa TFC, by the way, I will be at the LA Convention Center on May 29, 2016. Dumalo po kayo at dalhin nyo ang lahat na may sakit doon at lahat ng inyong pangailangan at idulog natin sa ating Diyos na nagbibigay buhay at nagpapagaling sa may karamdaman at nagpapayaman sa mga ibig yumaman. Gusto niyo maman? Sino gusto niyo maman? Sabihin niyo, Panginoon, Diyos ng kayamanan sa langit at lupa, Diyos ng mga buhay, sa araw na ito, ginugunita namin ang katuparan ng inyong pangako sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Maganap nawa sa amin ngayon ang pangakong ito, nang sa gayon pagkaroon kami ng kapangyarihang ipahayag ng aming mga labi na ikaw ang nag-iisang Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ng mga buhay, Diyos ng katotohanan, Diyos na walang hanggan. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay and find your partner. Find your partner. At sabihin mo sa partner mo, ngayon, natupad na. 1 plus 1. Akala tanongin mo, ano yun? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. O ano ngayon yung natupad na? Ang pangako ng Diyos na tayo ay pagkakalooban ng Kanyang Espiritu. Ulitin niyo nga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay, sabihin kung 3, muli, yuyuko ng 3 ulit, at sasabihin nyo, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa katuparan ng Kanyang pangako. Ulit nyo nga. Okay, 1, 2, 3. Purihin
purihin ang Panginoon. Okay. Sabihin nyo, promise. Alam nyo, ang isang pangako ng Diyos ay lahat na tatawag sa kanyang pangalan, lahat na sasamba sa kanya, ay kanyang pagpapalaing ganap. Amen ba? At bago tayo magpatuloy, tatawagin ko pang isang kapatid natin. Madalas ko pinukwento sa inyo kung paano tinawag sila sa Panginoon sa gawain ito nung sila'y maliliit pa at pinagpalang ganap. Sister Mary Jakes Gardoque. Purahin natin Panginoon. O, Sister Mary, come forward. Don't be afraid. O, palakpakan natin Panginoon. Good evening po. Sa pagtayo ko po ito, inaalay ko po ang pasasalamat ko sa ating Yahweh El Shaddai, Holy Spirit, all angels and saints, Mother of Perpetual Help. Ikaw kayo po ang kapurihan ng lahat ng tao. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon po na ito na hindi ko man po plano, hindi plano po ng ating Yahweh El Shaddai na tumayo po sa harapan ninyo. Napakarami po ng biyaya na natanggap ko dito. Nagsimula po ako sa gawain, high school po, 1980s pa po. Ngayon po, almost 20 years na po akong nagtatrabaho. Sa aking paglaki po, ako po ay grade 2 pa lang, wala na pong tatay. Ang mother ko lang po ang tumaguyod sa aming magkapatid. Kaya po, napakahirap po ang walang ama, na walang gagabay, walang magdidisiplina. Subalit, ang ina ko po ay nagsilbi sa ating gawain. Sila po yung unang batch po na nagbibigay po ng sobre. Sikat ng araw, bagyo po na dumaan. Hindi po siya tumigil sa paglilingkod sa gawain ito. Subalit napakabuti po ng Diyos. Dahil lahat po ng paghihirap na dinadanas po niya, binabalik po sa aming kanyang mga anak. Hindi po perfect ang mother ko. Nagkakasala po, katulad po ng ibang ina. Hindi po siya ang gusto kong maparangalan, kundi ang Panginoon. Pangalawa po sa ipagpapasalamat ko, ang ating minamahal na Brother Mike, na patuloy pong ginagamit. Napaka-fortunate ko po and blessed na makatayo po dito. Alam naman po natin ang hirap na hindi po ganun kadali. Pero ang plano po ni Yahweh El Shaddai, ang dapat po na masunod. Bata pa lang po ako, namulat po ako sa pakikinig ng salita ng Diyos sa ating 13-14 po AM. Napakahirap po ng buhay namin noon. Ang radyo ko po halos pukpukin ko para lang po mapakinggan ko ang mensahe ng Yahweh El Shaddai. Pilit ko pong sinabuhay lahat. Hindi man po nasunod lahat, pero po nakipaglaban po ako. Dahil naniniwala po ako ng ating minamahal na Brother Mike ay ginagamit upang tumulong, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Ang regalo po natin kay Brother Mike habang ginagamit po siya ng Panginoon, bigyan po natin ng halaga ang mga sandali na tumatayo po siya dito. Alam ko po, Brother Mike, hindi ganun kadali. Alam ko po ang hirap ninyo po. Kaya po, ngayon, alam ko po, plano po ng Diyos na malaman natin lahat na napaka-bless po natin to have Brother Mike. Ang dami ko pong blessing pero kulang po ang oras dahil
naniniwala po tayo sa miracles are forever. Ang pagiging punong lingkod po ni Brother Mike ang naging halimbawa sa buhay ko. Kaya po kahit na po ang hirap pong sumunod sa salita ng Diyos, pero pipilitin po natin. Ako po ang may baka sakaling humarap kay Brother Mike sa USD na hindi naman po ako kasali doon. Alam ko po na kailangan mag-register kayo bago kayo pumunta doon. Pero ang Diyos po at ang mga angels and saints ang gumabay sa akin sa pamamagitan po nila Brother Ray Bravo, yung mga choir po natin. Sila po ang tumulong sa akin makalapit kay Brother Mike. Wala pong hahadlang pag ang Panginoon po ang kumilos sa atin. Nandoon po ako sa harapan ng iba-ibang sekta po, religious sector po. Meron pong Catholic, may born again. Pero po ang Yahweh El Shaddai, ang pinarangalan ko, pare-pareho lang naman po yun. Alam po natin yan. Isa po ang pinaglilingkuran natin. Kaya po, nagpapasalamat po ako na kahit wala po akong father, si Brother Mike po ang pinakinggan ko. Kada Sabado po, pinilit ko pong umaten dito. Mula pagkabata ko po hanggang sa ngayon na nag-aaral, na nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Isa po akong isa po akong registered nurse na isa lang pong manicurista ang mother ko. Pero hinanay ako ng Panginoon sa isang profession po na kung wala po tayo financially, ay hindi po natin mararating. Subalit si Yahweh El Shaddai po din ang nag-provide ng lahat. Makatapos po ako ng pag-aaral. Makapagtrabaho po ako. At mapaglingkuran ko po ang mga pasyente po namin. Ako po ay na-assign sa mga malalaking hospital po. Sa Manila, sa Quezon City, ganoon din po sa Pasig. Kaya po, lahat po ng turo ni Brother Mike, mula sa pagpapatawad, mula po sa paggawa ng prayer request, pahalagahan po natin yun. Dahil dun po tayo namumuhunan po na lahat po ng inalay natin babalik sa atin. Gusto ko rin pong magpasalamat, Brother Mike, sa buong pamilya po ninyo, sa pag-allow po nila, sa oras po ninyo na binibigay po sa amin. Kaya po sana, regalo po natin kay Brother Mike ang magpapatotoo dito para po malaman po ng lahat na tunay po na ang salita ng Diyos, ang paggabay po ng Holy Spirit ay nandito po sa ating gawain. Bigyan po natin ng pagpapahalaga. Salamat po. Thank you, Brother. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Anong araw ngayon? Araw ng katuparan ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Tatandaan nyo, sa Biblia po, napakaraming pangako ang Diyos. Subalit, isa sa pinakamahalagang pangako ang ginugunita natin ngayon. Ito po ang araw ng pagkakaloob ng kanyang Espiritu sa lahat ng tao. According to Acts chapter 2 verses 14 to 18, then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters
will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito po ang unang sermon ni San Pedro Apostol nang siya po ay posposin ng Espiritu Santo at nagpasimulang magpahayag ng mabuting balita na may taglay na kapangyarihan. Alam nyo, si San Pedro Apostol, kahit po anino noon, kapag nadaanan ka ng kanyang anino, anumang karamdaman mo ay gagaling. Gagaling. Sa ating kapanahonan ngayon ay hindi na po anino ang ginagamit ng Panginoon. Tinig na po. At ang bawat sigaw ninyong amen, maaaring gamitin ng Panginoon. Lahat nasisigaw ng amen ngayon na malakas, magtataglay ng kapangyarihan. Kapangyarihang magbigay liwanag sa nadidiblan. Kapangyarihang magbigay ng pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Kapangyarihang magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. At kapangyarihang magpahayag na si Jesucristo ay muling nabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Next question is, bakit ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang Espiritu Santo o ang kanyang Espiritu? Bakit? Ang tanong ko ay, bakit kailangan ibuhos ng Diyos sa lahat ng tao ang kanyang Espiritu? Alam niyo ba kung bakit? Hello? Andiyan pa ba kayo? Kayo ba'y maniniwala kung sasabihin kong lahat kayong nakarinig ngayon ng mabuting balita ay kinakasihan ng Espiritu Santo? Ang tanong ay, bakit ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu? At alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. So, ang ibig sabihin ng Pentecostes, ibinigay ng buong buo, hindi lamang ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, kundi ibinigay ng buong buo ang kanyang sarili sa tao. And we become the temple of the Holy Spirit, the temple of the Holy God who created the heavens and the earth. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Sa kamay nyo, do you realize what does mean? Paano na kailangan anong kahulugan noon? Suma sa atin at ipinagkaloob sa atin at nananahan sa atin, kasama natin sa lahat ng panahon, magpakailanman, rain or shine, night and day, may sakit, walang sakit, may pagkain, walang pagkain, kasama natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit? Ang tanong ko ay bakit? This message, brothers and sisters, ay hindi po matatapos sa isang tagpo na ganito. Subalit, for the first time, sa hindi anasahan ng marami, that it is considered impossible for Brother Eddie Villanueva to stand on this stage preaching the good news of salvation. Preaching the good news of love and unity. But it happened tonight.
nangyari ngayong gabi. Nangyari ngayong gabi. Sapagkat ito ang panahon na itinakda ng Diyos na ang lahat na pinagkalooban ng Kanyang Santong Espiritu ay itabi ang Kanyang sarili upang maluwalhati ang kaharian ng Diyos. At ang Diyos, iisang Diyos, iisang binyag, iisang kumpil, iisang Espiritu, iisang Ama na ating tinatawagan. Sino man tayo at anuman ang ating fellowship o relihiyon na kinaaaniman. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bibigyan ko po kayo ng ilang bagay o dahilan bakit ipinagkaloob ng Diyos ang Kanyang Espiritu o ang Kanyang sarili sa taong makasalanan. First, para patunayan na tayo ay Kanyang tinatanggap bilang Kanyang mga anak. Narinig niyo yun? Ang Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ay katibayan na tayong lahat na sa Kanya ay nanalig at nanampalataya kay Kristo bilang pagligtas, ay tinatanggap tayo bilang mga anak ng Diyos. At para tayo ay magkaroon ng karapatang tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, kailangan ko ang pagkain ngayong umaga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga anak po lamang ng Diyos ang maaring tumawag sa Kanya ng Ama, give us this day our daily bread. Father, give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Say amen. So without the Holy Spirit, wala tayong lakas o kapangyarihang tumawag sa Diyos ng Ama. Ang katulad natin ay ang paraon noong Ehipto ng panahon ni Moses. Ang sabihin ni Moses, sinasabi ng aming Diyos na si Yahweh, set my people free. Anong sagot ni Paraon? Diyos? Sino ang Diyos? Wala akong kinikilalang Diyos. Ako ang Diyos ng Ehipto. Yan sabi ng Paraon. Kaya hindi siya marunong tumawag ng Ama hanggang sa siya po ay dumaan ng sampang salot sa kanyang bayan at kanyang buhay dahil sa katigasan ng kanyang ulo. According to Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children indeed. Ang kanyang Espiritu ang nagpapatotoo sa atin na tayo nga ay mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sinong anak ni Yahweh El Shaddai? According to Galatians chapter 4 verse 6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Sapagkat tayo nga ay tinanggap, lahat na tumanggap ayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12 hanggang 14, lahat na sa Kanya ay tumanggap kay Kristo, ang tinutukoy. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, lahat na sa Kanya ay tumanggap ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Anak, hindi sa pamagitan ng gawa ng tao, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Noong pala,
ang tawag sa tao ay taong lalang ng Diyos. Narinig niyo yun? So, bilang lalang ng Diyos, alam nilang may Diyos, pero hindi nilang kinikilalang Ama nila ang Diyos. Sila lamang pinagkalooban ng Santong Espiritu ang may karapatang tumawag sa Diyos Ama ng Ama. Noong unang panahon, bago nang parito ang Panginoong Kristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, iilan po lamang ang pinagkakalooban ng Kanyang Espiritu. Iilang tao po lamang ang tinatawag niya, yung tinatawag na mga propeta. Ang mga propeta lamang ang pinagkakalooban ng Diyos ng Kanyang Espiritu. At maliban na tayo ay pagkasamahan ng Espiritu Santo, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos at hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. At hindi tayo magkakaroon ng hangaring magpuyak para makinig ng salita ng Diyos. Noong unang dating natin sa gawain ito, hindi po tayo nakikinig sa totoo lang, natutulog. Naalala ko po doon sa Rizal Football Stadium, I think that was the 3rd anniversary of his ministry. Umuulan, ako po ay dumaan doon po sa karamihan. Hindi pa po kilala noon ang karamihan sapagkat hindi pa guwapo noon. Habang ako ay dumadaan sa kanila, nilalatagan po yung kanilang inuupuan ng plastik. Sapagkat umuulan, tinatakpan yung sanggol na dala nila ng plastik. At sabay siya humihiga. Ang sabi niya, pag si Brother Mike na, isigin niyo ko ha. Hallelujah. Ay tama-tama dumadaan ako. Sabi ko, huling-huli ka. Sabi niya sa akin, sino ka ba? Hallelujah. Sabi ko, ako si Brother Mike. Tinignan niya ako, sabi niya, ang pangit mo naman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, eh? Totoo hindi? Totoo yan. So, ang unang tanda na ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga anak at inaangkin na anak. Sino sa inyong ibig angkinin kong anak ko? Sino? Okay. Matutuwa ba kayong angkinin ko kayong anak? Makinig kayo. Naalala ko tuloy yung aking anak na babae na nagsiselebrate ng birthday ngayon. Hindi ko alam kung saan siya nagsiselebrate. Nakasabay ko po doon sa Morsolo bumaba. Doon sa Morsolo, dati, siksikan lagi ang tao doon. No? Alam ko kung bakit siya nagsisiksikan doon. Akala nila, bibigay ko ng bigas. Siguro. May isang dalagita doon na sumisigaw ng, Daddy! Daddy! Alam mo, hinarap ng aking anak, pinandilatan. Ako, pag nandilat pa naman yung tulad ng nanay niya. Ang sabi niya sa bata, sabi niya, sino ka ba? Walang ibang anak na babae ang aking daddy, kundi ako. Ako, nanginig sa takot yung bata. Mula noon, hindi ko na nakita. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung kayo po ay matutuwa na ang kiling kong anak, ano pa kaya kung aangkinin kayo ng Diyos Ama na kanyang mga anak? At iyan naman ang totoo. At ito'y pinatunayan niya bilang tanda ng kanyang pagiging Ama natin. Tinupad niya ang pangako ng Panginoong Kristo na ibigay sa lahat ng mananalig at manampalatay kay Kristo bilang Panginoon at Pagligtas ang kanyang Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawang rason, second reason, why ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng manampalataya
ay para makilala natin ang katotohanan at patnubayan tayo sa daan ng katotohanan. At ano ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan na tinutukoy natin? You will know the truth and the truth will set you free. Sabi ng Panginoong Kristo, if you hold on to my teaching or if you put my teaching into practice, you will know the truth and the truth will set you free. Ano ibig sabihin nun? Kung tatanggapin nyo at isa sa buhay nyo ang salita ng Diyos, iyan po ang katotohanan. Walang iba. Ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, bukas pagpapalain kita, bukas pagpapalain ka. Amen ba? Nasa kamay nyo. Sa Biblia, ito isang unang utos. Unang utos na may kalakip na pangako. Igalang mo at parangalan, sundin ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pahabain ng Diyos ang buhay mo sa batang lupa at lahat mong gagawin, pagpapalain ka. Pagpapalain ka. Now, so brothers and sisters, kaya ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo upang makilala natin ang katotohanan at sa pamagitan nito patnubayan tayo sa landas ng buhay. Ang tawag doon ay liwanag sa landas ng buhay. Ano ang liwanag na ito? Hindi po ito kandila. Hindi po ito elektrisidad. Ito po ang salita ng Diyos na ating naririnig. Amen ba? According to John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Tatagalogin ko. Kapag sumaati na at tumating at tinanggap natin ang Espiritu ng katotohanan, walang iba ang Espiritu Santo na nagsimula po nung araw ng Pentekostes, makikilala ng katotohanan at ang katotohanan ang gagabay sa atin, at maliban doon, ipapaalam niya sa atin kung ano ang ating magiging bukas. Nasa kamay nyo. Ulitin ko ito. And He will tell you what is yet to come. At ipapaliwanag sa atin ng Espiritu Santo kung ano ang darating sa ating bukas, sa ating buhay, sa kinabukasan. Purihin natin ang Panginoon. Halimbawa, baon ka sa utang ngayon. Madaling intindihin yan yung pagkabaon sa utang. Ang utang ay bunga ng sumpa. Lahat tayo ay sinumpa. Dahil galing tayo doon sa minana natin sa utang o ng magulang natin si Eva at si Adan na sinumpa ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. So, sa ilalim ng sumpa, kahit po tayo kayod ng kayod, pawis ng pawis, kapos at kapos rin. Subalit sa panibagong dispensasyon, which is the dispensation of the Holy Spirit, hahanguin tayo sa pagkaalipin sa sumpa. Tuturuan tayo ng Espiritu Santo paano makaahon doon at paano mamuhay ng sagana araw-araw. Sa kamay nyo. Sa anong paraan yun? Ito po yun. Ang salita ng Diyos, sabi sa Biblia, ay Espiritu.
at may buhay, nagbibigay buhay. Subalit sa kakulangan ng ating kaalaman, dahil sa kawalan ng Espiritu Santong gumagabay sa atin, maski anong aral sa atin, maski anong turo sa atin, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig o maapaw, hindi natin maunawaan yon. At hindi natin magagawa yon. Subalit, sa sandaling tanggapin mo ang Espiritu Santo at pinakinggan mo ang kanyang patnubay sa pamagitan ng salita, makaririnig kayo ng tinig na nagsasabing ganito, ibigay mo na yan. Ibigay mo na yan. At anumang ibibigay mo, babalik sa'yo ng gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen ba?